Muling pinabulaanan ng palasyo ang akusasyong kidnapping na maituturing ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Sa katunayan, ayon sa palasyo, alam na ng kanilang kampo ang tungkol sa arrest warrant mula sa ICC. Si Alvin Baltazar na Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Ipinahayag ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Attorney Claire Castro na kakampi mismo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagpatunay na noon pa ay naabisuhan na ang dating presidente na mayroon na itong warrant of arrest. Ang tinutukoy ani nila ayon kay Attorney Castro ay ang isang Benito Ranque, co-convener ng Bring PRRD Home Movement. Base ani Castro sa lumabas na ulat ng Daily Tribune ay sinabi ni Ranque na sa gitna ng nakaumang ng arrest warrant kay FPRRD ay kinumbinsi na itong manatili na lang sa Hong Kong sa ilalim ng proteksyon ng China. Pero ang tugon niya dito ni Duterte, bumalik sa Pilipinas sa harapin ng kaso na ayon kay Atty. Castro ay nakakahulugang sadyang alam ng dating Pangulo na siya ay may mandamiento de aresto. Kaya paano niya masasabing may kidnapping at may extra rendition na nakakahulugan din na ang administrasyon ay walang nilabag na batas? So paano po natin masasabi ngayon na mayroong kidnapping at may extra rendition? Ito po'y naaayon mismo sa kanilang kakampi na si Benito Ranque. Kaya sa aming tingin, ang administrasyon ay wala po nilabag na batas. At yun din po ang nakikita nating pananaw ng ICC. Kaugnay nito ay pinahayag ni Castro na mas pinagtibay pa ng ginawang pagpapasalamat ng ICC ang pakikipagtulungan sa Interpol ng Pilipinas at ang implementasyon ng RA 9851 na sadyang walang nilabag na batas ang gobyerno sa naging pag-aresto sa dating punong ekutibo. Nakahulugan lang anya ito na sumasang-ayon ng ICC na ang pag-surrender ng Pilipinas kay dating Pangulong Duterte ay naaayon din sa kanilang batas o panuntunan. Kung ang nagsalita mismo po ay mula sa ICC, ipinapalagay natin ang ating naging pakikipagtulungan sa Interpol at ang ating pag-i-implement ng ating batas na RA 9851 ay walang nilalabag na batas. Sumasang-ayon ang ICC na ang pag-surrender natin sa dating Pangulong Duterte ay naaayon din sa kanilang batas. Batay sa naging pagpapasalamat ni ICC spokesperson Fadi El Abdallah, ang naging hakbang ng Pilipinas sa isang pagpapakita ng commitment nito sa International Accountability Mechanism. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas.